Okay. Sa video support lang tayo since hindi tayo nakapag-meet. Mainit kasi. Ganun pa rin naman. Tatrabaho pa rin naman ako. 'Di ba? Ay, nako. But anyway, okay lang yun. Huwag ka nang magreklamo, sir. Bayad ka naman. But anyway, ito yung next problem natin. You have two small plastic spheres. So, pwede nating drawingin. Mga sphere daw. Two small plastic spheres. So, two small. Palaki na lang natin, of course. Kasi, oh, 'di ba? 'Di ba? Ito to batikolon. Two small plastic spheres are given positive electrical charges. So may mga charge sila. So meaning binigyan sila ng positive, meaning may mga electrons na nawala sa kanila. So nagkaroon sila ng mga charge. So this is a positive charge Q which is positively charged, positive. Damihan lang natin kasi marami yan sila na representative para magkameron siya ng one charge lang kung yung pinag-uusapan mo isang proton lang. Pero kung body to siya, of course, maraming protons yan, mga excess lang to siya. O mga excess ng mga atoms na walang mga charge. Hindi lahat dito ng atoms ay may positive charge. Yun yung ibig sabihin. Okay? So, two small positive electrical charge, when they are 15 centimeter apart, so magkalayo sila ng, wala dito, that is 15 centimeter. So, pwede itong magawa actually ha. Nakita nyo naman dun sa setup, meron silang mga sensitive na setup na pwede itong ma-measure. When they are 15 centimeter apart, the repulsive force between them has a magnitude of 0.220. So that force is 0.220 Newton. The repulsive force, because these are both positive. So it will have a repulsive force, 0.220 Newton. So maliit yan actually. Maliit yan. Kasi sabi ko sa inyo yung column kanina, maliit yan. 0.2. You could just imagine yung 1 Newton mo is 1 kilogram meters per second squared. Or you could just imagine ako, yung bigat ko ngayon is 60. Mabot yata ako ng 60 kilos. So multiply mo yan 9.8, ganun kalaki in newtons yung bigat. Or isang sako na lang yung bigas. 50 times 9.8, umaabot yan ng 490. Samantalang ito, 0.220 lang. So talagang maliit to. Okay? What is the charge on its sphere if the two charges are equal? So, yung unang tanong, ano daw yung Q kung magkapareho sila? So, ano daw yung Q? Kung may Q1, sabi natin Q1, and then Q2, ano daw itong Q1 and Q2 kung ang Q1 mo is equal to Q2? That is the first question. So, let's plug in the Coulomb's law. F is equal to K, Q1, Q2 for this body, separated by R, and then squared. Okay, if Q1 and Q2 are equal, so basically you would say K Q1 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 all over R squared, wherein you can have that Q1 squared to be F R squared all over K. Diba? Ganun lang naman. And then, we put our 0.220 Newton 0.220 Newton, and then the distance between them is yun 1.5, 15 centimeter. So 15 centimeter times 10 to the negative 2 centimeter. Okay? So FR squared, so squared pa to. Dito na lang. I-squared ko. Tapos i-squared ko rin yung meter ko. Okay? Para hindi na ako magpaulit-ulit. Sa 15 to the negative 2, tapos naka-squared siya. Tapos meter squared. All over K is constant, which is 8.988 times 10 to the 9. Column squared. Ano ba yung Newton meter squared? Newton meter squared per column squared. So, cancel ako ng Newton, cancel ako ng Newton, cancel ako ng square meter, cancel ako ng square meter.
Yung lalabas dito na unit is column squared. Okay? So, 0.220 times 15, 15 exponent negative 2, and then squared, all over 8.988 exponent 9. So, lalabas na meron akong 5.50 times 10 to the negative 13 column squared. So, square root mo yan. Square root ay meron tayong Q na 7.42 times 10 to the negative 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to the negative 7 column. O, parang mali. Tingnan ko muna. 742. 742 microcolumn. So, pag ilagay ko to dito, or, di ba? Pwede kong sabihin 7.42 kasi micro siya eh. Anyway, pag mag-move ako to the left, magiging 0.6 to siya. 7.42 times 10 to the negative 6 column. Okay? Sorry sa point. Minove ko na pala. So, nandito na siya. So, 0.742 at to the negative 6 column. So, 0.742 microcolumn. Or, pwede rin dito parang, paano ba yung style dito? Mayroong isang style dito. Pwede mo yung 7.42 times 10 to the negative 1 times 10 to the negative 6 column. So, itong negative 1 ay ipapasok mo dito. So, talaga, mag-move siya papunta rito. So, mangyayari is 0.742 times 10 to the negative 6. So, column or magiging micro to tulad kanina. Okay? So, I think dalawa yung question dito. And then, another question, if one sphere has 4 times the charge of the other. So, hindi man nagsabi kung sino ang may 4 times. So, ipalagay na lang natin na si Q2 ay 4 times Q1. So, pwede lang. Pwede lang ako mag-assign. Q1, or anong gusto nyo? Q2. Q2 is 4 Q1. So, ganyan lang. And then, let us solve Q1 or Q2. Diba? Sinong gusto? Si Q1 man natin sinolve kanina. So, si Q1 na lang. Diba? So, F and then K, Q1, Q2. Samantalang si Q2 is Q1 and then 4Q1. O, ganun na lang. Diba? 4Q1. And then, lalabas dito si R squared. So, mangyayari si R, ano ba yung kinocompute dito? Si Q squared. Si Q1. Q1 squared is equal to FR squared all over K. So, makikita mo si Q1 is, meron pang 4. Asan ba yung 4? FR squared all over 4. Dito siya. So, parang yung result kanina, anyway, 0.220 times 15 exponent negative 2 is squared all over 4 times 8.988 exponent 9. So, yung lalabas ay to the 13, tapos i-square root ko, ang lalabas is 3.7. 3.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa point, sa 6 na lang. Dito na lang. 0.371. 371 microcolumn. Tapos, yung substitute ko dito si Q1. So, Q1 na to. Naka-square root na to. Naka-square root. Okay, so Q1 na to siya. Q1, which is 0.371. Kasi ni-square root ko na. Tapos, mag-multiply lang ako ng 4 times 4.
So, yung isa is, of course, 1.48, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1.48 microcoulomb yung Q2. Substitute ko lang dito. Di ba? Okay. So, 1.48 microcoulomb. Yun yung mga charge. Kung hindi sila magkapareho, yung isa is 4 times yung laki. Okay, 0.742, 0.371, 1.48. Okay. So, ganun lang. Madali lang to kahit di na kayo manood. Anyway, yung gusto lang manood para wala lang kayong masabi. Thank you guys for listening.